Hi guys, this is the Wi-Fi wireless based tutorial using the ESP8266 guys. And for today's video, gagawin natin or magkakaroon tayo guys ng outdoor AP guys. Okay, gagamitin na natin yung outdoor AP para mas malawak yung ating range natin. Since ang ginamit natin nung nakaraang video, ang AP natin doon is yung Microtik Hoplite natin para makapag-connect yung ating mga users, no? Pero since nga gusto natin mas malawak yung range ng Wi-Fi natin, gagamit na tayo guys ng outdoor AP. And for today's video, ang gagamitin nating AP guys is yung Comfast EW73 natin. So ito guys, gumawa ko dito ng chart. Ganito guys yung magiging setup natin. So Node MCU natin, tapos sa Microtik Hoplite, magkocontact sila through wireless, okay? So, siyempre wireless naman talaga yan. Tapos, pero, ang kinaiban lang dito guys is ito, magkakaroon na siya ng password, yung Microtik wireless natin, okay? Lalagyan natin siya ng password, and ito, kukonect siya doon sa may Microtik with password din. Tapos dito using the Ethernet 2 port or our AP1 sa interface natin, kukonect natin siya sa LAN, sa PoE injector. Tapos through PoE port natin guys, i-connect naman natin itong Comfast natin. And sa Comfast natin guys, ang configure lang natin yan, then ipapakonect naman natin doon yung ating mga users. So yung mga users natin guys, dito na sila magko-connect sa ating Comfast access point. Okay? So sa ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo yung papaano mag-edit ng ating Microtik guys. Okay? So login muna tayo dito sa ating Microtik. Punta ka guys dito sa may interfaces, then WLAN. Tapos dito sa may wireless tab, click nyo to guys na security profile. Also pala, bago pala yun guys, is that baguhin nyo yung SSID nyo. Gawin nyo siyang unique. Okay, what I mean unique, hindi siya katulad ng ibang wireless na pwede kayo dyan maglagay ito. Ito yung nilagay ko guys, 15 vendo, 1000.1000. So, basta guys, gawin nyo siyang unique para hindi siya maana. Dito naman guys sa security profile, click nyo lang tong parang setting icon, then click nyo yung default. Okay, so sa default naman guys, ang ginawa ko dyan is that change ko tong mode from none to dynamic keys. Okay? Click nyo itong dynamic keys and then check nyo to sa authentication type. Check nyo itong WPA2 PSK. So, ito guys yung gagamitin nating authentication type. Okay? Check nyo yan. Then, may enable guys yung W2 pre-shared key input. Dito nyo kayo guys mag-create ng password ng Wi-Fi nyo. Okay? So, apply nyo lang, then okay. So, magkakaroon na siya ng password guys. Di ba guys dito sa sa may kapag kinonfigure natin yung neto, hindi na makakonect syempre yung ating Node MCU, di ba? So ngayon, i-flash nyo siya ulit. If other way guys, if may other way pa kayo guys na may naiisip, you can comment down below. Pero ako ang ginawa ko guys is that flash ko na siya. Kinonect ko itong Node MCU papunta natin dito sa Hoplite natin. So madali lang naman siya. Okay? Nag-flash lang ako, then kinonect ko na siya dito. So pagkatapos ko siyang i-connect dito sa Microtik Hoplite, kinonect ko na rin yung LAN cable to injector, PoE to Comfast natin. And then sa Comfast natin configuration guys, ganito yung configuration natin. So guys, nandito na tayo sa ating phone at as you can see, nakakonect na tayo sa ating piso Wi-Fi, no? At ito yung portal natin. So, hindi natin ma-access guys yung 192.168 or yung web UI ng ating Comfast. And as you can see, 0.168.10.1. Yan. So, as you can see, nire-redirect lang tayo guys dito sa ating portal. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, click nyo tong Wi-Fi na to. Click nyo lang guys, tapos click nyo yung modify. So, gagawin natin tong Wi-Fi na to from DHCP to static, no? Click natin yung static. So, yung IP address guys, gagawin natin siyang 192.168.10.10. Tapos, yung gateway natin is 192.168.10.1. So, ito yung gagamitin nating IP address guys for our phone to connect doon sa ating Comfast, no? And ito yung gateway ng ating Comfast. So, save natin to. And then, access na natin guys yung 192.168.10.1. So, yun guys, na-access na natin yung ating Comfast and pwede na tayo guys mag-login dito. So, ito. So, as you can see, nandito tayo guys sa ating dashboard. Click nyo lang to guys na 3 dots sa taas. Pero bago nyo pala siya guys i-configure, click nyo muna tong system. Then, punta ka guys dito sa time setting, no? Para ma-update yung time natin dito guys, disable nyo tong internet sync. Disable nyo lang to. Then, click nyo lang yung update time. Okay? Click nyo to.
then apply nyo na. Or pwede nyo din siya, pagka-update nyo guys, enable nyo ulit to, then apply nyo na. Okay? So after that guys, click nyo tong wizard, then piliin nyo si AP. Okay? Sa AP naman guys, okay na tong IP address natin na gagamitin for your Confass, no? Para ma-access natin itong web UI. Okay? And yung subnet natin, okay na din yan. Next lang natin to. Tapos yung SSID natin dito guys, is ito. Okay? Yung pangalan na ng piso wifi nyo, kung saan sila magko-connect. Okay? Tapos yung country guys na pipiliin natin is USA. And yung bandwidth natin guys, para mas malakas yung range natin, ang piliin natin dito is yung 20 MHz. Okay? Ito ang 20 MHz guys. And yung channel na pinili ko dito is channel 1. Same ng channel doon sa may ISP natin na modem. Tapos next nyo lang, then finish nyo na. So magre-reboot siya guys, then okay na yan. Okay, so pwede nyo na guys i-try. So balik natin doon sa may modify ulit natin to. Okay, then gawin natin siyang DHCP. Tapos, yan, portal natin, click natin to. And then pwede na mag-connect ulit yung ating customers guys. Okay? Yan, tapos insert coin. Ayan, working na din siya. So, resume natin yung time natin. May time kasi ako dito guys. Ano yan? Pwede na ako makapag-internet, no? So, ito siya guys. Okay, so mabilis naman siya.